The proclamation of martial law is not a military takeover. Declaration of martial law by the late dictator Ferdinand Marcos. Kasabay nito ang pagkuha ni Marcos sa lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Ang mga salita ni Marcos ang naging batas sa Pilipinas. Mahigit 11,000 naman ang naitalang biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ano nga ba ang ibig sabihin ng martial law sa ating umiiral? Mabait na alaala para sa mga biktimang namatay. So still haunted by the horrors she experienced during martial law. Pointed out the repression that prevailed during the martial law years. Isang malagim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas ang martial law. The late President Ferdinand Marcos's bagong lipunan o New Society. September 21, 1972, via Proclamation 1081, nang unang idineklara ng dating presidente ni Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar sa Pilipinas, at ang una niyang sinupil, ang malayang pamamahayag at ang media. Pinagbawal ang lahat ng dyaryo, mga magazine, at lalong-lalo na ang telebisyon. As your duly elected President of the Republic, use this power. A day after the declaration, former President Ferdinand Marcos issued a letter of instruction number 1, stating in order to prevent the use of privately owned media facilities and communication for propaganda purposes against the government or for any purpose that tends to undermine the faith and confidence of the people in our government, you are hereby ordered forthwith to take over and control for the duration of the present national emergency or until otherwise ordered by me or by my duly designated representative. Tuluyan na ngang pinasok ng tropa ang ilan sa mga TV stations at tinilagay ito sa ilalim ng kontrol ng militar. Pinasara rin ni Marcos ang lahat ng media outlets na pumupuna sa rehimeng Marcos. At sa loob lamang ng ilang oras ay wala ka nang maririnig mula sa media. Walang TV station on air at it was only during the night time na, kung tama ang aking recollection, na nagbukas ang isang government station at in-announce nga yung pagkakadeklara ng batas militar o martial law. A power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. It was reported of much more chilling realities to come. September 28, nag-utos si Marcos sa military na isequester ang ABS-CBN, ABC at Channel 5 kasama ang mga sister stations nito. Ang kanyang dahilan, ang mga nagmamay-ari at opisyal daw ng ABS-CBN at ABC ay sangkot sa mga gawaing panghimagsikan laban sa pamahalaan at kasama rin daw sila sa pagsasabwatan upang patalsikin ang gobyerno. Masyado rin daw overly exaggerated, slanted, false, vile, and foul ang kanilang mga news stories and commentaries. Kaya dahil doon, halos 10,000 mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Nagsisimula pa lang tayo. Ang ABS-CBN o Channel 4 ay kinuha mula sa Lopez family at ang presidente na si Eugenio Lopez Jr. ng ABS-CBN sa panahon na iyon ay nabilanggo. The network was then taken over by Banahaw Broadcasting System o BBC na pagmamay-ari ng crony ni Marcos na si Roberto Benedicto at binago ang branding nito sa KBS o Canlaon Broadcasting System. Isa pang pangunahing network, ang Associated Broadcasting Corporation o ABC, ay nahulog din sa ilalim ng kontrol ng gobyerno. Ang Channel 7 na orihinal na pag-aari ni Bob Stewart ay naharap sa ibang kapalaran. Napilitan silang ibenta ang 70% ng kanilang negosyo at ito'y binago ng pangalan na Greater Manila Area o GMA Radio Television Arts. Ang bagong nagmamay-ari nito ay si Gilberto Duavit, isang opisyal ng Malacanang, solidifying the government's influence over the network. Ang Channel 9 naman na pag-aari ng CBN ay binenta kay Roberto Benedicto na naging KBS din. Ngunit, isang sunog ang sumira sa mga studio ng KBS na naging dahilan ng pagkakaroon nila ng perpektong pagkakataon na sakupin ang mga studio ng ABS-CBN sa Bohol Avenue, Quezon City, broadcasting on all ABS-CBN channels. Ang Channel 13, along with other media outlets, ay napailalim din sa kontrol ni Benedicto.
Ang pag-aari naman ng gobyerno na Channel 4 or GTV ay kinuha ng Office of the Press Secretary Francisco Tadtad at ang National Media Production Center ni Gregorio Sandanya na naging Maharlika Broadcasting System. Ang pagpapatigil sa mga media outlets na ito ay nagmarka ng isang kumpletong pagkuha ng media landscape ng Administrasyong Marcos. Ang mga malayang boses ay pinatahimik at ang media ang naging daan para sa pagpapalaganap ng propaganda ng gobyerno. This had a lasting impact sa Philippine media environment na hanggang sa ngayon ay nahubo pa rin ang media ng bansa sa loob ng maraming dekada. The silencing of the press during martial law, grabe no, it was a brutal act. They stole our voice and nawalan ng boses ang mga Pilipino. The fear, it still lingers. The fight for press freedom, it's a fight we still have to win para sa katotohanan.